Ang araw na natutunan ko kung ano talaga ang pakiramdam ng tunay na pagtataksil ay noong nakaupo ako sa aming malaking mesa na gawa sa purong nara, napapaligiran ng mga sulat mula sa iba't ibang unibersidad, Harvard, Stanford, MIT. Ang kanilang mga selyadong sobre ay nagkalat sa harap ko na parang mga tuyong dahon. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ko ang pinakahihintay ko ang sulat mula sa Princeton. Ang mga salita ng pagbati ay lumalabo dahil sa aking mga luha. Ma, pa, nakapasok ako. Tanggap ako sa Princeton. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa aming malawak na mansyon, isang bahay na saksi sa 3 henerasyon ng tagumpay ng pamilya Mondragon. Narinig ko ang paglakad ng takong ng sapatos ng aking ina sa hardwood na sahig habang papalapit siya. Ang kanyang mukha ay may ekspresyon na hindi ko mawari. Sa likuran niya, sumunod ang mabibigat na hakbang ng aking ama. Ang karaniwang kumpiyansa sa kanyang lakad ay tila nag-aalangan ngayon. Napakaganda niyan, Catherine, sabi ng aking ina. Ngunit ang kanyang tono ay walang bahid ng pananabik na inaasahan ko. Nagkatinginan sila ng aking ama, na tumikhim at pinaluwag ang kanyang mamahaling kurbata. Maupo ka, Cathy. Kailangan nating mag-usap. Napaupo ako pabalik sa aking upuan. Hawak pa rin ng mahigpit ang acceptance letter. May kung ano sa kanilang kilos na nagpasakit sa tiyan ko. Ang Kuya William mo, panimula ng aking ama. Ang prototype na binuo niya ay maaaring magbago sa larangan ng renewable energy storage dito sa Pilipinas. Huminto siya sandali. Inaayos ang kanyang salamin. Pero kailangan niya ng malaking pondo para maisakatuparan ito. Humakbang ang aking ina papalapit. Ang kanyang mga daliring may mamahaling manicure ay dumadaos-dos sa gilid ng mesa. Nagpa siya kaming mamuhunan sa kumpanya niya. Isa itong pambihirang pagkakataon. Anak, isa na makakasiguro sa kinabukasan ng pamilya sa mga susunod na henerasyon. Ayos yan. Sabi ko, bagaman may pagdududa na gumapang sa boses ko. Pero paano ang tuition ko sa kolehiyo? Yung trust fund na inipon nyo mula noong ipinanganak ako. Ang katahimikang sumunod ay parang pisikal na bigat na dumagan sa aking dibdib. Catherine, mariing sabi ng aking ama, gamit ang buo kong pangalan. Hindi ito magandang senyales. Napagpasyahan naming gamitin ang iyong college fund para suportahan ang negosyo ni William. Ito ang makakabuti para sa pamilya. Tila tumagilid ang mundo ko. Ano? Pero pera ko yon. Nangako kayo, huwag kang maging makasarili, Catherine. Matalim na singit ng aking ina. Ang proyekto ni William ay maaaring magkahalaga ng milyon-milyon. Pwede kang kumuha ng student loans tulad ng ginagawa ng iba. O baka isaalang-alang ang mag-aral na lang muna sa isang lokal na unibersidad dito ng ilang taon. Tinitigan ko sila, ang mga taong nagpalaki sa akin, na laging nagsesermon tungkol sa kahalagahan ng edukasyon, na gumugol ng maraming taon sa paghikayat sa aking mga pangarap na makapasok sa isang Ivy League school. Ngayon, nakatayo sila sa harap ko, kalmadong winawasak ang mga pangarap na iyon pabor sa aking kuya muli na naman. Si William, ang laging golden child. 4 na taon ang tanda sa akin. Tumigil siya sa pag-aaral para ituloy ang kanyang mga pangarap na maging negosyante daw. Habang ako ay ginugol ang aking high school life sa pagpapanatili ng perpektong GPA, pagiging class president, at pagpanalo sa mga national science competitions, si William ay palipat-lipat mula sa isang bigong negosyo patungo sa isa pa. Sa bawat pagkakataon, kinukumbinsi niya ang aming mga magulang na mamuhunan pa ng kaunti. Magkano? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong na. Ano? Kumunot ang noo ng aking ama. Magkano sa college fund ko ang ibinigay niyo sa kanya? Hindi mapakali ang aking ina. Lahat. Ang buong 15 milyong piso. Ang numero ay tumama sa akin na parang suntok. Halos 15 milyon. Nawala. Lahat ng tseke tuwing kaarawan mula sa mga lolo't lola, lahat ng kita ko sa summer job, bawat sentimong inipon para sa aking kinabukasan iniabot kay William
Nang walang pag-aalinlangan, tumayo ako ng biglaan kaya tumumba ang upuan ko. Naisip niyo man lang bang tanungin ako? Pera ko yon! Catherine Elizabeth Mondragon! Dumagundong ang boses ng aking ama sa dining room. Tama na yan. Ang desisyong ito ay pinal na. Kailangan ng proyekto ni William ang puhunang ito at bilang bahagi ng pamilyang ito, kailangan mong suportahan kung ano ang makakabuti para sa lahat. Makakabuti para sa lahat, tumawa ako. Pero lumabas ito na parang hikbi. May bisyon ang kuya mo. Pagtatanggol ng aking ina. Nakikita niya ang mga oportunidad na hindi nakikita ng iba. Minsan nangangahulugan yon ng pagkuha ng mga panganib. Panganib? Gamit ang kinabukasan ko? Sigaw ko. Nagulat sa sarili ko sa lakas ng boses ko. Paano naman ang bisyon ko? Ang mga oportunidad ko? Tumigas ang mukha ng aking ama. Kung hindi mo naiintindihan ang kahalagahan ng pagsuporta sa interes ng pamilya, marahil ay hindi ka pa kasing mature gaya ng iniisip namin. Pumunta ka sa kwarto mo. Hanggang sa kaya mo ng pag-usapan ito ng maayos. Nakatayo ako doon. 25 anyos, pinapapunta sa kwarto na parang bata dahil lang sa pagtutol na nakawin ang aking kinabukasan. Sa sandaling iyon, may nagbago sa loob ko. Isang fundamental na pagbabago sa kung paano ko nakikita ang aking pamilya, ang lugar ko rito, at kung ano ang kailangan kong gawin. Nang walang ibang sinabi, tumalikod ako at umakyat sa aking kwarto. Ngunit sa halip na humiga sa kama para umiyak, gaya ng marahil, ay inaasahan nila. Kinuha ko ang aking pinakamalaking backpack at nagsimulang mag-impake. Ilang damit, ang laptop ko, at higit sa lahat, ang aking mga dokumento, birth certificate, passport, at iba pang ID. Ang aking mga kamay ay kumilos ng mabilis. Ang isip ko ay nakakagulat na malinaw sa kabila ng gulo ng emosyon sa loob ko. Mula sa aking drawer, kinuha ko ang re-10,000 na naipon ko mula sa huling tutoring sessions ko. Perang hindi ko idinagdag sa college fund dahil balak ko sanang gamitin pambili ng Princeton merchandise kapag nakapasok na ako. Ngayon, iba na ang pagsisilbihan nito. Habang nag-iimpake, bumaha ang mga alaala sa isip ko. Ang unang bigong startup ni William, isang social media platform para sa mga alagang hayop na lumustay ng milyon-milyon. Ang kanyang ikalawang pagsubok, isang cryptocurrency na tumagal ng 3 buwan bago bumagsak. Ang bawat kabiguan ay sinalubong ng pampalakas loob, suporta at higit pang pondo. Habang ako naman ay sinasabihang maging praktikal sa aking mga pangarap, ang tunog ng doorbell ay pumutol sa aking pag-iisip. Sa bintana, nakita ko ang mamahaling sasakyan ni William na pumapasok sa driveway. Siyempre, nandito siya, marahil para kunin ang kanyang pinakabagong limos. Naririnig ko ang kanilang mga boses mula sa ibaba ang karismatikong tawa ni William. Ang mapagmahal na tono ng aking ina, ang mapagmalaking halakhak ng aking ama. Ang perpektong pamilya, kumpleto kasama ang kanilang perpektong anak na lalaki at ang kanyang mga perpektong dahilan para manghingi ng pera. Binuksan ko ang laptop ko sa huling pagkakataon at sumulat ng 2 email. Ang una ay sa Princeton. Sa admissions committee, ikinalulungkot kong tanggihan ang inyong alok. Dahil sa hindi inaasahang problemang pinansyal, hindi ako makakapag-aral sa Princeton University ngayong taon. Salamat sa oportunidad. Suma sa inyo, Catherine Mondragon. Ang pangalawang email ay para sa mga magulang ko. Ma at pa, nakapili na kayo. At ngayon ako naman ang pipili. Huwag niyo akong hanapin. Huwag niyo akong subukang kontakin. Hahanapin ko ang sarili kong landas nang walang pera ng pamilya o apelyido ng pamilya. Catherine, pinindot ko ang send. Pagkatapos ay tinanggal ang SIM card ng aking telepono at iniwan ito sa mesa. Mula sa ibaba, naririnig ko si William na nagsisimula na naman sa kanyang enthusiastic na pitch tungkol sa kanyang revolusyonaryong teknolohiya. Sa kanyang mundo ng mga pangarap at plano, ang 15 milyon ay numero lang
Isa lamang stepping stone sa kanyang imahinasyong tagumpay. Pero para sa akin, ito na ang huling patak. Isinukbit ko ang backpack sa balikat ko at tiningnan sa huling pagkakataon ang aking kwarto. Mga sertipiko ng honor roll lahat ay ebidensya ng buhay na ginugol sa pagsubok na makuha ang pagmamahal ng mga magulang na laging pipiliin si William. Bumaba ako sa trellis sa labas ng aking bintana. Bagay na hindi ko ginawa. Mula noong 14 anyos ako, dahan-dahang lumapat ang mga paa ko sa lupa at nang hindi lumilingon, naglakad ako palayo sa estate ng pamilya Mondragon. Sa bulsa ko ay 10,000. Sa isip ko ay ang isang buhay ng matataas na grado at karangalan, at sa puso ko ay ang nag-aalab na determinasyon na patunayan na ginawa nila ang pinakamalaking pagkakamali sa kanilang buhay. Hindi ko alam noon na pagkalipas ng 10 taon, uupo ako sa tapat nila sa isang boardroom. Hindi nila namamalayan na ang huling pag-asa nila para masalba ay ang anak na babae na tinalikuran nila ng ganoon kadali. Pero ang bahaging iyon ng kwento ay darating pa. Una, kailangan kong bumuo ng isang bagay mula sa wala. Una, kailangan kong maging isang tao na hindi nila aakalaing magiging ako. Sa bawat hakbang palayo sa aking tahanan, tumitibay ang aking loob. Gusto nilang itaya ang lahat kay William? Pues, itataya ko ang lahat sa sarili ko. At hindi ko kailangan ang 15 milyon nila para gawin iyon. Ang unang gabi ng kalayaan ay lasang murang kape at desperasyon. Nakaupo ako sa isang 24 oras na tapsilogan sa gilid ng Quezon City. Ang backpack ko ay nakasiksik sa ilalim ng paa ko. Pinapanood ang unti-unting pagkamatay ng baterya ng luma kong backup phone. Bago ito tuluyang mamatay, nakita ko ang 17 missed calls mula kay mama, 5 mula kay papa, at isang text mula kay William. Huwag kang madrama. Kathy, umuwi ka na. Umorder ako ng isa pang kape. Inilatag ang natitira kong pera sa mesa. Medyo malaki ang nabawas dahil sa pamasahe at pambayad sa mumurahing motel. Kape pa, Neng. Ang waitress, si Ate Maria, ay may mababait na mata at suot ang name tag na may 5 gold stars. Salamat, sabi ko, tapos nag-alinlangan. Tumatanggap po ba kayo ng aplikante? Tinignan niya ako maayos ang pananamit. May mamahaling laptop, halatang anak mayaman na naglayas. Pero may kung ano sa ekspresyon ko, ang marahil ay umantig sa kanya dahil hindi niya ako agad tinanggihan. Kitchen help at server, sabi niya sa wakas. Alas 6 hanggang alas 2. Minimum wage plus hatian sa tip. Pwede kang magsimula bukas kung gusto mo. Tumango ako. Bumaha ang ginhawa sa akin. Nandito po ako bukas. May paupahan sa likod. Dagdag niya. Nagsusulat sa kanyang order pad. Sabihin mo kay Mang Jimmy na pinapunta ka ni Maria. Bibigyan ka niya ng murang renta ng gabing iyon sa isang maliit na kwarto na amoy lumang sabon at sigarilyo. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang magplano. Ang Princeton acceptance letter ay nasa bag ko pa rin. Paalala ng kinabukasang nawala sa akin. Pero habang tinititigan ko ito, isang ideya ang nabuo. Ginugol ko ang high school years ko sa pagtuturo sa mga anak mayaman sa advanced mathematics at sciences. Ang mga magulang nila ay nagbabayad ng malaki dahil nagbibigay ako ng resulta. Perfect SAT scores, mataas na grado, admission sa mga universidad sa abroad. Dati, nakikita ko lang ito bilang pandagdag kita. Ngayon, nakikita ko na ito bilang pundasyon ng isang mas malaking bagay. Nagbukas ako ng bagong dokumento at nagsimulang mag-type. Elite Academic Consulting. Specialized Tutoring and Admissions Guidance founded by a Princeton-accepted scholar. Nagtrabaho ako buong magdamag sa paggawa ng website gamit ang coding skills ko. Pagdating ng madaling araw, nakagawa na ako ng professional business cards sa isang 24-hour print shop. Ang sumunod na 6 na buwan ay naging paulit-ulit na routine. Mula 6 a.m. hanggang 2 p.m., nagtatrabaho ako sa karinderya, diner,
Pinag-aaralan ang bawat aspeto ng negosyo. Si Ate Maria pala ang may-ari ng lugar. Tinuruan niya ako tungkol sa inventory, paghawak ng tao, at higit sa lahat, kung paano bumasa ng tao. Mula 3 p.m. hanggang 9 p.m., binuo ko ang tutoring business ko. Ang una kong kliyente ay galing sa isang suki sa diner na narinig akong tinutulungan ang anak ni Ate Maria sa calculus. Mabilis kumalat ang balita sa mga mayayamang village sa Makati at Alabang. May isang batang tutor daw na nakapasa sa Princeton pero piniling mag-gap year na kayang magpaliwanag ng mahihirap na konsepto at garantisado ang resulta. Hindi ko kailanman binanggit ang tunay kong apelyido. Si Catherine Mondragon ay naging si Kate Morgan. At hindi nagtanong ang mga kliyente ko. Resulta ang habol nila. Hindi pangalan. Sa 3 buwan, kumikita na ako ng sapat para umalis sa dinner, bagaman tumutulong pa rin ako kay Ate Maria sa accounting tuwing weekend. Naging parang pangalawang ina at mentor siya sa akin. Nagtuturo ng mga leksyon sa negosyo na hindi kayang tapatan ng kahit anong Ivy League school. Magaling ka sa numero? Sabi niya, 1 linggo habang inaayos ko ang inventory system niya. Pero mas magaling ka sa tao. Diyan ginagawa ang tunay na pera. Tama siya. Ang binabayaran ng mga kliyente ko ay hindi lang academic help. Binabayaran nila ang kumpiyansa, pag-asa, at sansa sa kinabukasan ng mga anak nila. Isang bagay na alam ko ang halaga. Isang araw, habang nire-review ko ang essay ng isang estudyante, nabanggit ng nanay niya ang isang bagay na nagpabago sa lahat. Kung pwede lang sana na i-clone mo ang sarili mo. Lahat ng magulang sa village ay gustong kunin ka. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. I-clone ang sarili? Hindi. Pero pwede akong mag-scale. Nakipag-ugnayan ako sa ibang matatalinong estudyante na nangangailangan din ng pera. Inalok ko sila ng deal. Magtrabaho sa ilalim ng brand ko, gamitin ang methods ko, at kumuha ng 70% ng bayad habang ako ang bahala sa marketing at kliyente. Sa loob ng 2 buwan, may 10 tutors na ang Elite Academic Consulting. Sa loob ng 6 na buwan, may opisina na kami sa BGC at Ortigas. Ang una kong milyon ay dumating ng mas mabilis kaysa inaasahan. Namuhay ako ng simple, ibinabalik ang bawat sobrang piso sa negosyo. Habang si William ay malamang na nilulustay pa rin ang college fund ko, ako ay bumubuo ng isang bagay na matatag. Pero alam kong simula pa lang ang tutoring. Sa pamamagitan ng mga mayayamang kliyente, nakakasagap ako ng impormasyon tungkol sa investments at startups. Nakikinig ako, natututo, at nagpaplano. Ang breakthrough ay dumating habang tinuturuan ko si Emma, anak ng tech mogul na si Mr. James Tan. Habang tinutulungan ko siya sa economics, napansin ko ang investment prospectus ng kumpanya ng tatay niya, ang Tantech Solutions, na nakabukas sa mesa. Nag-aalala si Daddy. Kwento ni Emma, yung bagong energy storage project, palpak daw. Pero masyado na siyang malaki ang nailabas na pera para umatras. Energy storage. Tulad ng revolusyonaryong teknolohiya daw ni William. Ginugol ko ang gabi sa pag-research dito. Una, nakita kong may depekto ang disenyo nila. At pangalawa, alam ko kung paano ito aayusin. Inabot ng 3 linggo bago ako nakakuha ng meeting kay James Tan. Nang sa wakas ay kaharap ko na siya. Miss Morgan, sabi niya, mataas ang tingin sa'yo ng anak ko. Pero anong nagpapaisip sa'yo na naiintindihan mo ang energy storage technology? Binuksan ko ang laptop ko at nagsimula ng presentation. 4 na oras ang lumipas, hindi na siya nakangiti. Sa halip, nag-aalok na siya ng partnership, 30% stake. Sabi niya, kung maibibigay ko ang ipinapangako ko. Sagot ko, 40% at full control sa technical development. Pumayag siya, 6 na buwan ang lumipas. Ang bagong energy storage system ng Tantech ay nagbabago na sa industriya ng kuryente sa bansa. Ang teknolohiyang pinapangarap lang ni William, ako ang totoong nakagawa sa ilalim ng ibang pangalan at ibang kumpanya. Ang net worth ko ay lumobo sa bilyon-bilyon. Gamit ang tagumpay sa Tantech,
Nagsimula akong bumili ng mga nalulujing tech companies. Lahat ng ito ay ginawa ko gamit ang shell companies at holding firms. Laging itinatago ang pangalang Catherine Morgan. Lumipas ang mga taon. Lumago ang imperyo ko. Mula sa simpleng opisina, lumipat ako sa pinakamataas na building sa Makati. Laging iniiwasan ang pagkikita namin ng pamilya ko. Pero sa pamamagitan ng mga discreet na source, binabantayan ko sila. Tuloy ang sunod-sunod na pagkabigo ni William. Ang yaman ng pamilya Mondragon ay nauubos dahil sa bulag nilang paniniwala sa kanilang anak na lalaki. Isang umaga sa aking penthouse office, dinalhan ako ng assistant ko ng magandang balita. Naghahanap ng investors ang Mondragon Technologies. Sabi niya, nasa bingit na sila ng bankruptcy. Makikipagkita ang tatay mo sa mga potential buyers sa susunod na linggo. Kinuha ko ang report. Isang ngiti ang sumilay sa aking labi. Pagkalipas ng 10 taon, bumaligtad na ang mundo. Ischedule mo ang meeting. Sabi ko, pero gamitin mo ang letterhead ng Morgan Enterprises. Tignan natin kung makikilala nila ang anak na tinapon nila. Ang Mondragon Technologies Building ay hindi nagbago sa loob ng 1 dekada. Ang parehong mayabang na granite facade, ang gintong letra sa itaas ng pinto. Pero ngayon, sa paglalakad ko suot ang aking designer suit, hindi na ako ang teenager na madali nilang pinalayas. Miss Morgan? Nagmamadaling lumapit ang isang assistant. Naghihintay na po ang board sa main conference room. Kape po? Green tea, sagot ko. Naaalala kung paano ako dating tinutukso ni mama dahil mas gusto ko ang tsaa. Bumukas ang pinto ng conference room at tumambad ang isang eksenang halos magpatawa sa akin. Ang aking ama, si Don Roberto, ay nasa kabisera. Ang aking ina, si Doña Elizabeth, ay nasa tabi niya, halatang kinakabahan. At si William, ang mahal kong kuya, na lumustay ng pangarap ko at yaman ng pamilya, ay nakaupo ng tamad, naglalaro sa kanyang telepono. Miss Morgan, tumayo ang aking ama. Inaabot ang kamay. Salamat sa pagpunta. Marami kaming naririnig na magagandang bagay tungkol sa Morgan Enterprises. Kinamayan ko siya ng mahigpit. Napansin ko ang bahagyang panginginig ng kamay niya. Ang dakilang Roberto Mondragon ay kinakabahan. Mabuti, sa sumunod na oras, nakinig ako habang inilalatag nila ang sitwasyon ng kumpanya. Kailangan nila ng 5 milyon para lang manatiling nakatayo at ang pinakabagong venture ni William, isa na namang revolutionary energy storage, ay umubos sa natitira nilang pondo. Naniniwala kami na sa tamang puhunan. Patuloy ng aking ama, maibabalik ang dating sigla ng Mondragon Technologies. Binuksan ko ang laptop ko at nagpakita ng graph sa screen. Ang pagbagsak ng kumpanya nyo ay nagsimula humigit kumulang 10 taon na ang nakakaraan, sabi ko, kasabay ng serye ng mga interesanteng desisyon sa pamumuhunan. Hindi mapakali si William. Kumuha kami ng calculated risks. Depensa ng ama ko. Calculated? Tinaas ko ang kilay ko. Gaya ng pag-invest ng gain 5 milyon sa isang hindi pa subok na konsepto, tumahimik ang buong kwarto. Ang tiyak na numerong iyon, ang eksaktong halaga ng ninakaw na college fund ko ay lumutang sa hangin. Paano mo? Nagsimula si William pero natigilan. Tumayo ako at naglakad papunta sa bintana. Sabihin niyo nga, Mr. Mondragon, ano sa tingin niyo ang pinakamalaking pagkakamali niyo sa negosyo? Tumikhim ang ama ko. Marahil ang masyadong mabilis na expansion. Hindi. Putol ko. Humarap ako sa kanila. Ang pinakamalaking pagkakamali niyo ay ang umupo sa kwartong ito. 10 taon na ang nakakaraan. Iniisip na tatanggapin na lang ng anak niyo ang desisyon niyo at mananahimik. Namutla ang aking ina. Nalaglag ang telepono ni William. Nanigas ang mukha ng ama ko sa pagkabigla. Catherine? Ngumiti ako. Hello, Dad! Mom! William! Matagal na rin. Imposible to, nauutal na sabi ni William. Ikaw si Catherine Morgan? Actually, Catherine Mondragon Morgan na ngayon.
Legally changed. Naupo ako pabalik. Pero alam niyo sana yon kung nag-abala kayong hanapin ako sa nakalipas na 10 taon. Anak, sinubukan ka naming hanapin, sabi ng nanay ko. Hindi, sagot ko. Tumawag lang kayo ng ilang beses, tapos nagdesisyon kayong nag-iinarte lang ako at uuwi din kapag naubusan ng pera. Kamusta nga pala ang energy storage technology mo, kuya? Yung pinaggamitan nyo ng college fund ko? Namula si William. May mga komplikasyon. Nakakatawa. Singit ko. Nagpakita ng isa pang presentation. Dahil ang subsidiary ng Morgan Enterprises, ang Tantech Solutions, ay matagumpay na nasolusyonan ang mga komplikasyong yon. Ipinakita ko ang schematics ng sistemang binuo ko. Namilog ang mata ng ama ko. Ikaw, pag-aari mo ang Tantech? Nagsimula akong maglista ng mga kumpanya sa screen. Tantech Solutions, Elite Academic Consulting, Morgan Global Ventures, at simula noong nakaraang buwan, halos 40% ng utang ng Mondragon Technologies nagkagulo sa isip nila. Napatayo si William. Napahawak sa mukha ang nanay ko. Nakatitig lang ang tatay ko habang gumuguho ang imperyo niya sa harap niya. Bakit? Tanong niya sa wakas. Bakit hindi mo sinabi kung sino ka? Dahil kailangan niyong makita ako ng walang bahid ng pagiging anak niyo. Hindi bilang mga magulang nakaharap ang anak, kundi bilang mga bigong negosyante nakaharap ang taong mas matagumpay kaysa sa inakala niyo. Anong gusto mo? Tanong ni William. Paghihiganti? Tumawa ako. Paghihiganti? Kuya, kung gusto ko ng higanti, binili ko na ang kumpanyang ito 6 na buwan na ang nakakaraan at sinibak kayong lahat. Hindi. Ang gusto ko ay ayusin ang sinira niyo. Anong ibig sabihin yan? Mahinang tanong ng ina ko. Ililigtas ko ang Mondragon Technologies. Babayaran ang utang, magbibigay ng pondo, at partnership sa Tantech. Pero may mga kondisyon. Anong kondisyon? Tanong ng ama ko. Una, tanggal si William. Wala ng posisyon. Wala ng pondo para sa mga negosyo niya. Aalma sana si William. Pero pinatahimik siya ng tingin ni Papa. Pangalawa, magre-retiro na kayo ni Mama. Kailangan ng kumpanya ng bagong liderato. At pangatlo? Tanong ng ina ko. Ngumiti ako. Pangatlo, aaminin niyo na ang pagpapalayas niyo sa akin ang pinakamagandang bagay na ginawa niyo para sa akin. Dahil lahat ng naipundar ko, binuo ko ng walang pangalan ng Mondragon at walang pera niyo. Tumahimik ang lahat. Tiningnan ng ama ko ang imperyong binuo ko. Puno ng luha ang mata ng ina ko. Si William ay bagsak ang balikat, tinatanggap ang katotohanang ang nakababatang kapatid niya ang nakagawa ng lahat ng hindi niya nagawa. May kasunduan ba tayo? Tanong ko. Dahan-dahang tumango ang ama ko. Meron, Miss Morgan. Mabuti. Inayos ko ang gamit ko. Ipapadala ko ang mga papeles bukas. O nga pala, ma. Yung lokal na kolehiyo na iminungkahi mo noon, isa na sila sa pinakamalaking beneficiaries ng foundation ko. Ang pagiging practical pala ay nagbubunga ng extraordinary results. Naglakad ako palabas ng conference room. Palabas ng gusaling minsan ay naging simbolo ng lahat ng ipinagkait sa akin. Sumakay ako sa naghihintay na kotse kung saan naroon si Ate Maria. Ang una kong boss na ngayon ay Chief Operating Officer na ng kumpanya ko. Kamusta? Tanong niya. Inaabutan ako ng perpektong timpla ng green tea, ayon sa plano. Sagot ko. Pero sa tingin ko, hindi na natin isasama sa official company history yung tungkol sa Tapsilogan. Tumawa siya. Sigurado ka ba dito? Ililigtas mo sila pagkatapos ng ginawa nila? Tumingin ako pabalik sa building. Alam mo ba ang natutunan ko sa Tapsilogan mo noon, Ate Maria? Minsan, ang pinakamagandang higanti ay hindi ang sirain ang binuo ng iba, kundi ang bumuo ng isang bagay na higit pa hanggang sa mapilitan silang aminin ang pagkakamali nila. At inamin ba nila? Ngumiti ako. Naaalala ang mukha ng ama ko, ang luha ng ina ko,
ang pagkatalo ni William. Aaminin din nila yan. Sa tuwing makikita nila ang bagong letterhead ng kumpanya, Mondragon Morgan Technologies. Iiwan mo ang pangalang Mondragon? Siyempre, sabi ko, binubuksan ang laptop para i-check ang stock market. Nangako akong susuportahan ang pamilya, di ba? Ginawa ko lang sa paraang gusto ko. Habang bumabaybay kami sa Makati, naisip ko ang acceptance letter ng Princeton na naka-frame sa opisina ko. Katabi ng una kong business permit at isang simpleng name tag na nakalagay, Kate, Server. Minsan, ang pinakamagandang kinabukasan ay hindi yung plinano para sa'yo, kundi yung binuo mo para sa sarili mo. Piso-piso, pangarap-pangarap, tagumpay-tagumpay. At minsan, ang A10,000 at paniniwala sa sarili ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng yaman ng pamilya sa mundo. Magtiwala sa sariling kakayahan. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi namamana, kundi pinaghihirapan.